para sa panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. San Miguel Arcangel, ampunin po kami sa labanan at maging bantay kanawan namin sa kalupitan at mga sino ng demonyo. Supo inawasiyan ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, Prinsipe ng hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulugit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa siya maya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa ikapitong araw para sa karangalan sa Mahal na Birhen at ika-24 na linggo sa panahon ng sangtaon na may temang ang pagsunod sa Mesiyas ay humihingi ng pagtalikod sa sarili. Sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng banal na Eucharistia na pamumunuan ng ating katuwang na lingkod pari, Reverend Father Oliver Lacorte. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po naman. Taglay po sa ating puso ang pasasalamat. Ating pumulit-muling kilalanin ang nag-uumapaw na biyaya at pagpapala ng Diyos. At sa tulong ng panalangin at pag-aaruga ng Mahal na Birhen, ating pong alalahanin ang ating mga kahilingan at ating mga personal intention. Ating ngayon pasunan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ating salitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagpapulang. Kaya sinasama ko sa Mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga henay ng banal at sa mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos,
patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tungayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipakalob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko po ang lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa ay pinahahayag, hindi ako tumutol noong bugbugin ako. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa muka. Ang pagdudustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilalahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salmo ay ating aawitin. Pakinggan po natin ang hymn. Ulitin po natin. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y diniri. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, Panginooy tinawag ko, at ako ay nagsusumamo na iligtas niya ako. Mabuti ang Panginoon, Siya'y mahabaging Diyos. Tunay Siyang mahabagin at mapagpalibuhod. Panginooy nagtatanod sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan.
Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Patay ang pananampalatayang walang kalakilap na gawa. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinalaman ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyayaya si Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kaniyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi,
Kung ibig niyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ito mga kapatid, ng mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo magsupo at pakinggan natin ang homilya. Muli isang magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Nung ako po'y nag-aaral, nakahiligan ko na po talaga ang magsulat sapagkat madalas po akong mahalal o kaya po ay ma-appoint bilang secretary. At maging sa loob ng aming klase o sa buong komunidad, madalas itong aking posisyon, secretary o kaya ay undersec. At isang bagay po ang aking pinagsusumikapan na taglayin na dapat katangian ng isang manunulat. Yung tinatawag nating good sense of expression. Kaya pinagsusumikapan ko na sa aking pagpapahayag, dapat ito ay malinaw, maayos, may dating at may aral. Isang bagay po ang aking pinaniniwalaan. A journalist is existing not to impress but to express. Ang dalawa pong bagay na ito ay makikita natin sa mabuting balita ngayon sa katauhan ni Pedro at sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. When we say to impress, ito po ang inilalarawan ng pagpapahayag ni Pedro sapagkat nang siya tanungin ng ating Panginoon, sino raw ako ayon sa mga tao? And he wanted to impress Jesus sapagkat ang sinabi ni Pedro ay pawang mabubuti. Kung tutuusin, ang daming pwedeng marinig ni Pedro tungkol kay Kristo, lalo na't pag ang pinakinggan niya ay ang mga paninira ng mga eskriba at ng mga pariseyo. Pero pinili ni Pedro ang tanging magaganda. Ito naman talaga ang goal, ito ang purpose ng impression or when we impress people. Ang ginagawa natin ay pumipili tayo ng mga matatamis na salita, mabubulaklak na pananalita, yung mga salitang pabor doon sa nakikinig. Kaya ang salitang to impress ay bagay na magpapabilib sa isang tao o magpapahanga. Kaya nga nung tinanong siya ng ating Panginoong Jesucristo, ang sinabi niya ay may nagsasabi po na kayo po ang dakilang propeta, kayo daw po ay si Juan Bautista. May nagsasabi po na kayo po ay si Elias, ang dakilang propeta sa lumang tipan. May nagsasabi po kayo ay isa sa mga kinikilala at nirerespetong mga propeta. At ito po ang paglalarawan ni Pedro tungkol sa ating Panginoon. So mga kapatid, ibang-iba ang pagpapahayag ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat He was there not to impress people but to express the truth. Ipahayag ang katotohanan. At when we say expression, kahit ang pagpapahayag na ito ay mabigat o magaan sa kalooban, masakit o hindi man napakinggan, ang pagpapahayag man ay pangit o maganda sa pandinig, pero ito'y dapat ipahayag, lalo't ito'y kailangan, lalo't ito'y mahalaga. At ito ang ipinakita ng ating Panginoon. He was not impressing the people sapagkat ipinahayag niya ang katotohanan. At ano po ang katotohanan? Tungkol sa kanyang sarili. Naging totoo ang ating Panginoon. Ano ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Sabi niya, ako ay kailangang magbata ng maraming hirap. Ako'y kailangang mamatay. So kapag ganito ang mapapakinig ng mga apostoles, ang Mesiyas na inaasahang magiging tagapagligtas, pero magiging mamamatay o makakaranas ng pagdurusa, ito'y bagay na nakakapanghina para sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Pero naging totoo ang ating Panginoon sa magiging buhay niya at magiging mission niya. Ang ikalawa, ipinahayag ng ating Panginoon ang tungkol sa pagsunod, discipleship. Ang sabi ng ating Panginoon, kung gusto nyong sumunod sa akin, matindi yung hamon ng ating Panginoon, kalimutan ninyo ang inyong sarili.
at araw-araw dalhin ninyo ang mga krus. So kapag ganito ang pag-iingganyo ng ating Panginoon, ito'y bagay na nagbibigay alinlangan sa mga taong naghahanap ng kapayapaan, kaginhawahan, o kaya ay ng sarap sa buhay. Ito po ang pamamaraan ng ating Panginoon, siya'y makatotohanan lamang. Ibang-iba naman sa pamamaraan ng mga politiko, iba din ang pamamaraan ng mga taong mambobola, sapagkat merong iba na nagsasalita, nangangako, pero hindi tinutupad. So mga kapatid, ano po ang nais nating ipunto? Ng ating Panginoon ay makatotohanan, hindi para tayo bulahin, kundi kung gusto nyong sumunod sa akin, titingnan ninyo ang hirap ng kasunuran sa pananampalataya. So mga kapatid, tingnan po natin ang ating ipinagdiriwang ngayon na tayo po ay nagpaparangal sa ating mahal na Birhen. At magandang halimbawa ang kanyang buhay upang makita natin kung anong naging papel ng mahal na Birhen sa pagpapahayag ng ating Panginoong Diyos. 3 puntos. Una, kapag nagpahayag ng ating Panginoon, He will make us know. Ipapaalam niya sa atin. Kaya nga, ang mahal na Birhen, hindi basta nabuntis lang. Ipinabatid ng ating Panginoong Diyos na maglilihi ang ating mahal na Birhen sa pamagitan ng anghel. Ipinaalam. Sabi ng isang manunulat, any form of responsibility starts with awareness. Dapat alam mo ang ginagawa mo. Kung gusto mo maging responsable, kung gusto mo maging maayos at matagumpay ang iyong gawain, dapat alam mo ang ginagawa mo. You have to be aware. So ganito din ang dapat sa ating pagkukumpisan. Dapat alam natin ang ating kahinaan. Dapat alam natin ang ating mga pagkukulang. Dapat alam natin ang ating mga kasalanan. Kasi kapag alam mo din ang itutuwid mo. Alam mo din ang babaguhin mo. Alam mo din ang babaguhin mo sa buhay. So mga kapatid, ito po ang makikita nating hamon ng ating Panginoon. Sapagkat maraming tao ngayon ang denial king, denial queen. Huli na, tatanggi pa. Bisto na, tatanggi pa. Kaya walang paglago, walang kaayusan, sapagkat hindi tayo marunong tumanggap ng ating kahinaan. Hindi natin kinikilala ang problema, hindi natin kinikilala ang ating mga pagkukulang at kasalanan, kaya walang nangyayaring solusyon. So unang panawagan sa atin, dapat alamin natin ang pagpapahayag ng Panginoon, dapat alam natin ang plano at ang gusto ng Diyos para sa atin. Ikalawa mga kapatid, kapag nagpahayag ang ating Panginoon, He will make us hurt. Isang magandang halimbawa ang pagdurusa ng mahal na Birhen. Kaya nga walang sino mas sa atin ang may lakas dapat ng loob na magreklamo sa Diyos, manumbat sa Diyos, sapagkat maging ang kanyang ina ay nakaranas ng pagdurusa. Gayong walang kasalanan ang ating mahal na Birhen. Tayo ay marapat lamang magdusa sapagkat mas pinipili natin ang mali, mas pinipili natin ang kasalanan. Kaya marapat lamang tayo mapahamak at magdusa bilang isang individual. Kaya nga mga kapatid, hinahayaan ng Diyos na tayo ay masaktan. Bakit? Dahil ba tayo pinaparusahan ng Diyos? Hindi. Because I believe that pains and hurt are great motivators. Dalawang bagay when we say great motivators, to move toward and to move away. Kapag tayo po ay nakaranas ng matinding paghihirap, tayo nagdusa, ito yung nag-uudyok sa atin para bumangon at patunayan sa ating kapwa na tayo hindi basta-basta. Patunayan sa ating kapwa na marunong tayong lumago, na meron tayong kapasidad na umunlad bilang isang tao. Kaya mas nagiging challenging kapag ang isang buhay ng tao ay bunga ng paghihirap, pandudusta ng marami, mas lalo siyang lumalakas ang loob to move toward. At ikalawa mga kapatid, to move away. Kapag ikaw ay nasaktan, kapag ikaw ay nabigo, ipapaalala sa atin ang bunga ng kasalanan. At ito naman talaga ang nagpapahirap sa buhay ng tao, kasalanan. Kaya nga, kapag tayo po ay nasaktan, alam natin kung sino yung mga taong dapat natin iwasan, mga taong nagdadala sa atin sa kapahamakan,
mga bagay na nagpapahamak sa atin para tayo maging makasalanan at masira ang ating relasyon sa ating kapwa, sa ating Panginoon. To move away. So mga kapatid, nandyan ang mga pagsubok na ibinibigay ng Diyos upang sa mga pagsubok na ito, tayo ay lumago at tayo ay yumabong bilang anak niya. At ang kalulan mga kapatid, kapag nagpahayag ang ating Panginoon Kristo, He will make us learn. Totoo mga kapatid na sa buhay natin, hindi naman talaga kailangan tayo ay magkasala o masaktan para lang matuto. Sapagkat ang mahal ni Birhen, siya'y natuto, hindi dahil siya'y maraming pagkakamali. Siya'y natuto sapagkat marunong siyang makinig sa ating Panginoon. So mga kapatid, napakaganda ng ehemplo ng mahal ni Birhen. Hindi mo kailangang maging miserable para ikaw ay kaawaan. Sapagkat maraming mga biyayang ibinibigay sa atin dahil hindi tayo kaawa-awa. Binibigay sa atin dahil tayo naging tapat na disipulo at alagad ng ating Panginoon. So mga kapatid, totoo na maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo ay laging nabibigo, bumabagsak. At sana naman mga kapatid tayo ay natututo. Maraming mga tao ang hindi mo maintindihan kung manhid. Maraming mga tao na nagiging desperado sapagkat alam na mali, binabalik-balikan pa. Alam na hindi tama, ginagawa pa. Paulit-ulit. Kaya nga mga kapatid, minsan may mga tao na paulit-ulit na bumabagsak, ang nagiging tendency ng iba ay hindi na maawa, masura na, mainis na. Hindi na siya kaawa-awa sapagkat paulit-ulit na lamang. So mga kapatid, napakaswerte natin sa Panginoong Diyos na kahit tayo paulit-ulit na nagkakasala, hindi nauubos ang awa ng Diyos. But we have to remember, my dear brothers and sisters, habang tayo'y buhay, habang tayo ay umiiral sa mundong ito, laging ipinaparamdam ng Diyos that He is love, na siya ay pag-ibig, pero time will come. Ibibigay ng Diyos ang katarungan because God is just. Ibibigay ang para sa atin, ang gantimpala, ibibigay ang kaparusahan. Kaya nga wag nating hayaang maubos ang mga pagkakataon, ang mga tsansa. Wag nating hayaan na maubos ang awa ng Diyos habang tayo binibigyan niya ng buhay. So mga kapatid, bilang huling hamon, patuloy ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos. Ang dami niyang pagpapala na nagiging dahilan para tayo magtagumpay, yumabong at lumago. Ang dami-daming biyaya ng Diyos, tanda na kanyang pag-ibig. Pero tuwing tayo tumatanggap, sanay makita natin, we are receiving not to impress people, but to express our gratitude. Tuwing tayo tumatanggap, hindi sana ito maging dahilan para tayo magyabang o kaya tayo maging palalo at maging mapagmataas. Not to impress people, but to express the love of God na sa biyaya ng Diyos ay napapakita natin sa ating kapwa na napakabuti ng Diyos at tayo tumutugon na may katapatan at kabanalan. Ngayon po ay isasagawa ang magnanais maging deboto ng Alampay ni Maria. Tinatawagan na magpunta sa unahan si Nonati Abrenica. Magsitayo po ang lahat. Na mahal na mga kapatid, bago ninyo lubusang tagapin ang basbas ng simbahan para sa inyong pagpalaganap ng pagmamahal sa ating Diyos at Panginoong Hesus pamagitan ng pagpapadama ng pagkalinga at pagdamay ng Mahal ni Birheng Dolorosa, mangyari pakasagot ninyo ang mga tanong na ito kaysa ng buong sambayanan. Itinatakol ba ninyo sa Satanas ang kanyang mga gawain at pangaakit sa masama? Opo, itinatakwil na. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya ko. Kaya sa Kristo, isang anak ng Diyos, para nating lahat, ipinangasataman ng Birhen, ipinako sa krus, namatay, nilibing, muling nabuhat na luklok sa kanan nama, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya ko. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Magsiupo po ang sambayanan.
Mga minamahal na kapatid, ngayon sinaliwan ninyo ang inyong pangako sa binyag kaysa ng buong sambayanan. Nakahanda ba kayong palaganap ang debosyon kay Maria sa pagpapadama ng kanyang pagkalinga at pagmamahal sa ibang mga tao sa pamagitan ng alampay ng Mahal Birhen Dolorosa? Bilang inyong katawang likod pari, tagapin mo at suot ang kapirasong telang ito na sagisag ng pagkalinga at pagdamay ng Mahal Birhen Dolorosa. Ito naway magsilbing bandanang panangga sa mga naglalakbay, isang panyong pamunas ng luha sa mga nalulumbay, isang munting kumot para sa mga may sakit, isang bigkis sa nagdadalang tao, isang lampin sa mga bagong silang, at isang alampay sa pakikipagkasundo. At naway sa pamagitan ng alampay ng Mahal Birhen ay mahatid ninyo sa bawat isa ang pagpapala ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po siyang palakpakan. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Ang Ama ay may habag sa nilikha. Dali natin sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa kapakanan ng ating sambayanan at daigdig. At tugon sa mga panalangin, Panginoon, turuan mo kaming magpasal ng aming krus. Panginoon, turuan kaming magpasal ng aming krus. Ang simbahan, naway mangaral ng ebanghelyo ng pag-ibig at galak habang tinatanggap ang lahat ng lumalapit sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magpasal ng aming krus. Ang mga naglalagay ng sarili sa panganib, alang-alang sa ebanghelyo, naway magtiis ng dusa at insulto ng may pag-asa at pasensya. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magpasal ng aming krus. Ang makasalanang struktura ng kawalan ng katarungan, naway mawasak upang mamuhay sa kapayapaan ang lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magpasal ng aming krus. Ang bawat isa sa atin, naway matutong kumilala sa mukha ni Kristo sa bawat kapwa at tumugon ng may habag sa nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magpasal ng aming krus. Ang mga may sakit, nagdurusa, nagugutom at walang masilungan, naway aliwi ng probidensya ng Diyos habang tinutulungan ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magpasal ng aming krus. Ang mga kaanib ng pag-ibig sa kapwa at tagapagtaguyod ng responsableng mass media ng Buletin Lucentino at BMFM Spirit 103.9 at ng programa ng Balikhandog, naway aktibong mamuhay bilang Kristiyanong katiwala. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magpasal ng aming krus. Ang mga yumaong kasapi ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisan na sa mundong ito, naway pagkalooban ng kapayapaang hindi magmamaliw sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magpasal ng aming krus. Ating pong alalahanin ng ating mga personal na kahilingan at mga intensyon. Ganyan din, kalakip ang mga nagpamisa at nagpa-intensyon sa banal na misang ito at ating mga kapatid na nakikisa sa ating online mass. Kaya patuloy tayong bigyan ng lakas ng ating Panginoon upang ang ating mga gawa ay maging isang pagpapahayag na kanyang dakilang pag-ibig at awa para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming magpasal ng aming krus. Makapangyarihang Ama, ang pag-ibig mo sa amin ay lampas sa lahat ng aming inaasam at inaasahan. Patawarin mo ang aming mga sala, kapupin kami sa iyong kapayapaan. At akayin kami sa landas ng kaligtasan, niling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo na po ang lahat at ating awitin ang awit sa pag-aalay.
Sumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid na papagahin natin tulad ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, mawain mong dinggin ang aming mga pitahaya at paulakan mo ang paghaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong pangalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hangganan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sa katauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatay ni kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal ikaw bukal ng tanong kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagpisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabing, tanggapin niyo lahat ito't galing, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin niyo lahat ito tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipahayag natin, ipaguni natin lang ang mistero ng pananampalataya.
mga ginagawa namin ng paglalalo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, naming Santo Papa, ni Manrey, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahain mo yung mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo itapaling kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuraan po tayo ni Kristo na tumawag sa Ama, kaya naman lakas loob na tayo ay dumulog sa Kanya. Niling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananaligan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo
apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglama kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang ating Panginoon Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inihayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating sarili na tagkapin sa Jesucristo sa banal na komunyon. Panatilihin po natin ang social distancing. Maraming salamat po.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ukol sa misyon. Diyos naming mapagmahal, sinugo mo ang iyong anak sa mundo para ibigay ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan, inialay niya ang kanyang buhay sa krus para sa amin at muling nabuhay upang kami tubusin at ipagkasundo sa iyo. Sinugo mo ang iyong Espiritu Santo sa mga apostol upang ipagpatuloy ang gawain ng iyong anak at dalhin ang lahat sa kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa pagdadala mo sa amin sa liwanag mula sa dilim. Sa pamamagitan ng iyong mapagmahal na panukala, 500 taon na nakalilipas ay dumating sa aming lupain ng mga misyonero para iparangal ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak sa aming mga ninuno. Sa gayon, kami naging bayan mo at simbahan. Sinasamahan kami ng regalo ng pananampalataya sa gitna ng dilim at liwanag, mga kaibigan at mga tagumpay sa aming kasaysayan bilang bayan mo. Ang aming pananampalataya ay naging totoong liwanag na tumanglaw sa dilim. Pagpanibaguhin mo sa amin ang biyaya ng iyong Espiritu na gumaganyak sa amin para maging mga saksi ni Jesus na iyong anak sa mundong pinasak na kasakiman, dahas, kawalan ng katarungan, karamdaman at pagdurusa. Naway dalhin kami ng aming pananampalataya sa pagkakaisa bilang mga anak mo para magmahalan at magmalasakit sa isa't isa. Naway pagkalooban kami ng Espiritu Santo ng kapangyarihan para magpahayag ng mabuting balita sa aming mga kapatid sa Asya at sa lahat ng bansa. Bigyan mo kami ng matinyas na hangaring tumulong sa iba upang sumampalataya sa Panginoong Jesus at makibahagi sa iyong galak at buhay. Naway samahan at ipanalangin kami ng mahal na Birhen, antala ng ebanghelisasyon, habang nagsasabuhay at nagbabahagi kami ng aming pananampalataya sa kapwa. Ang amin nawang matinyas na pagmamahal at debosyon sa Kanya bilang aming mahal na ina ay umubog sa amin bilang mga totoong tagasunod mo at saksi ni Jesus sa lahat ng bagay. Laging handang isugo at sumunod sa anumang hihilingin ni Jesus sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tinatawagan po na magpunta sa unahan ang mga nagsisipagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal sa araw na ito. Gayon din po ang mga nakasubaybay sa ating live streaming. Mangyaring lumapit po kayo sa inyong monitor, laptop or phone para sa pagbabasbas. Magsitayo po ang lahat at ating siyang samahan. At po silang ipanalangin. Ama namin pagmahal, siya nagmumula lahat ng mabuting bagay. Hindi namin basan mo ang mga kapatid namin ito, nagtitiwala sa at mga biyaya. Paklam sila na mas mahabat mo kalugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapa ang kalooban, malawan mga kaisipan, mga tapat na kaibigan, kahit na hanap buhat kaligtasan sa namang kapahamakan. Paspasan mo rin ang kanilang mga gawain at dadikain, upang iti matupad ayon sa iyong kalooban, pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin din sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at paglabis sa pag-ibig. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, naming Panginoon. Amen. Atin po siyang palakpakan. Magsuko muna po ang lahat. Ngayon po ay dadako tayo sa kapuan. Mangyaring lumapit po ang mga sumusunod. Sina Maria J.C. D. Patulayo, Edwin Hoja Solomo, Leia S. De Castro, Nancy D. Solomo, Fe Hugh Fabilani, Oscar Pasha Sr. at Maan Ibanez.
pagtatalaga sa sarili sa kalinisan at kahapis-hapis na puso ni Maria. O Mariang kalinisan at kahapis-hapis na sa paanan ng puso ay ibinigay ka ni Jesus para maghihina. Di lamang inuwan, kundi na po sa bayang nananalig sa iyong anak. Dumudulog ako sa iyo ngayon upang ipatalaga ang sarili para sa aking bayang sinilangan, para sa aking pamilyang minamahal, at lalo na sa isang taong aking pinagdarasal, upang galutan ng kalusugan sa katawan, pang-espiritual, pang-kalooban ng kaligayahan, at kapayapaan, upang biyayaan ng pananampalatayang matibay. O Maria, ang aking ina, turuan mo akong umako tulad ng pag-ako ng iyong anak na si Jesus. Siya na walang kasalanan ay umako sa kasalanan ng sanlibutan. Nagpasakit at namatay sa krus upang ang tao ay mahangin sa kasalanan. Nais ko makibahagi sa pagpapasakit ng Panginoon tulad ng iyong makikibahagi sa kanyang paghihirap nung ikaw ay tumayong nakikipagtiis sa paanan ng krus. Batid ko, mahal na ina, ang aking pagpapakasakit na gagawin ay walang anumang maidaragdag sa pagpapakasakit na ginawa ni Jesus. Subalit tulad ng sinabi ni San Pablo, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa iyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y ay pagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan panggawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. O mahal na Birheng Maria, Birheng Dolorosa, ang Biyernes ko ay para sa iyo, sa pagdarasal ng Santo Rosario ng iyong 7 sahil at sa aking paghahandog ng banal na misa sa iyong karangalan. Ang lahat ng aking pagsasakripisyo ay iniunay ko sa iyong kalinisan at kahapis-hapis na puso, at lalong higit sa pamamahalang puso ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang pagtatalagang ito at pag-awa ay sinagawa ko ngayong 12 na Setyembre, taong 2021, dito sa parokya Tambanan ng Mahal na Birheng Dolorosa, Dolores Quezon, sa harap ng Reverendo Father Olo Berna Corte. Ilang inyong katuwang likod pari, tinatagap ko at binasbasan ko ang inyong pagtatalaga ng sarili sa kalinisan at kapis-hapis na puso ng Mahal na Birhen bilang inyong pag-ako sa pagsasakripisyo para sa inyong mahal sa buhay. Naway sa pamagitan ng panalangin ng Mahal na Birheng Dolorosa ay makamtan ninyo ang tulong at awa ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin po silang palakpakan. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa Mahal na Birheng Dolorosa. Mahal na Birheng Dolorosa, sa pagtanggap mo sa paanyaya ng maging ina ng bugtong na anak ng Diyos, hindi malirib na pasakit ang iyong tinilis sa marami naming mga pasanin sa buhay. Pagkalooban mo kami ng ibayong pananampalataya upang patuloy naming madama na kasama ka namin at hindi kami pinababayaan ng mapagkalingang Ama. Masintanging ina, naranasan mo ang manirahan sa ibang lugar noong kayo mag-anak ay tumakas patungong Ehipto. Inihahabilin namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay na naninirahan at naghahanap buhay sa ibang bansa. Ingatan mo sila sa tuwiran, patnubayan ang kanilang gawain at huwag mong itulot na mapalayo sila sa iyong anak na si Jesus. Pinakamamahal na ina, naranasan mo rin na masaktan at mabahala na mawalay sa iyong anak ng 3 araw. Sa aming pagkawalay sa aming mga mahal sa buhay, pagkalooban mo kami ng kapanatagan ng loob at ipaunawa mo sa amin na ang agwat na lugar ay hindi dahilan upang paghiwalayin ng mga taong nagmamahalan. Sa iyong mabuting pagpapasya kami muli ay magkasama-sama. Mahabaging ina, tinanggap mo sa iyong kandungan ng walang buhay na katawan ng mananakot. Ihanda mo rin kami sa aming pakikiisa sa iyong anak upang sa pagdating ng aming araw kami makapiling mo sa kalwalhatiang walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating awitan ng ating mahal na Birhen.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagkilal, pasalamat po sa mga naging kabahagi po ng ating pagdiriwang para po sa ating ikapitong araw ng ating nobenaryo pagkaparangal sa ating mahal na Birheng Dolorosa. Pasalamat po sa ating mga naging peregrinos, yung po mga narito mula po sa parokya ni San Pedro Calunsod, mula sa Puri, San Antonio, Quezon. Maraming salamat po. Kayo po'y tumayo upang makilala. Salamat po at yun din po para salamat po sa mga parokya ng Mahal na Puso ni Jesus, parokya ng Mahal na Birhen ng Guadalupe at parokya ng Niña Maria sa Castañas na ngayon po sila ay nagdiriwang ng kanilang kapistahan. Pasalamat po sa mga nakasama lagi natin sa ating pong live streaming, sa pagdiriwang po natin ng Misa Nobenaryo sa karangalan po ng Mahal na Birhen ng Dolorosa. Gayon din po tayong pasalamat po sa naging tagapagtaguyod sa ikapitong araw po ng ating pagnobenaryo, ang Lahing Leloy. Maraming salamat po sa inyo. At sa atin pong mga naging tagapag-alay, ang Sangguniang Barangay at Munting Sambayanang Kristiyano ng Bagong Anyo. Maraming salamat po. Gayun din po ang Sangguniang Barangay at Munting Sambayanang Kristiyano ng Silanghanan. Maraming salamat po. Kung inyo po napapansin, ang mga inialay po nila ay karamihan po ay mga prutas, lalo na po rambutan, iniipon po namin yung rambutan para naman sa kapistahan, yung ating mga kaparian ay makapagbaon man lamang kahit tigkakaunti. Kaya po baka meron pa kayong natitira, pwede niyong ipadala sa amin. Kung ayaw niyong ialay sa misa, ibabahagi naman po natin sa ating mga kapariang bisita sa darating pong
kapistahan sa September 15. Kaya po, maraming salamat po sa mga nagbigay na at nagkaloob po sa araw na ito at sa mga darating pang mga araw. Pasalamat po sa ating pangunahing tagapag-alay kay Shaira Aliyah Diaz at Shanlane Eliza Diaz. Thank you very much sa ating mga dalagitang nasa harapan natin. At ang ating pong tagapamahala po para sa ikapitong araw, ang lupon ng Panlipunang Pamahayag o Social Communication at gayon din po ang lupon ng Kabataan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre, tanging pasalamat po sa ating naging punong tagapagdiwang at nagbahagi po ng humiliya upang ating magandang inspirasyon at pagnilayan natin. Walang iba kundi ang ating kasama lingkod pari, Father Oliver Lacorte. Maraming salamat, Father Oliver. At paalala po at paanyaya, patuloy po tayo nagdiriwang ng ating misa nobenaryo sa karangal ng ating mahal na ina. At sa ating pong kapistahan, September 15, ang ating pong mga misa ay sa ganap na unang misa, sa ganap na alas 5:30 po. Yun po ay live streaming din po through FB Live. Ang kasunod pong misa, ikalawang misa, alas 7 po ng umaga. Ikatlong misa, misa konselebrada, pamumunuhan ng ating minamahal na Obispo Mel Ray Uy, alas 9:30 po o 9:30 po ng umaga. Yun din po ay live streaming through FB Live. At ang pang-apat kong misa ay alas 11 ng umaga. Kaling sabay po noon, magkakaroon po ng motorcade to Rumba, pero hindi po pinapayuhan na tayo sumama sa motorcade. At yan lang pong hintayin ang pagdaan ng Mahal na Birhen sa inyong mga lugar para po tayo'y patuloy na umiwas o patuloy po nating iobserba ang ating pong pag-iingat para sa ating kalusugan. At ang ating pong panghuling misa sa September 15 ay alas 5 po ng hapon through FB Live, via live streaming din po yun. Kaya ho, kayo po muli namin pinasasalamatan at inaanyahan sa mga pagdiriwang pangdarating sa mga susunod na araw, lalo na po sa araw ng kapistahan, September 15, kapistahan ng Mahal na Birheng Dolorosa. Muli po, maraming salamat po, magandang gabi, mag-ingat po tayong lahat. Bukas po, ikawalong araw para sa pagpaparangal sa Mahal na Birheng Dolorosa, September 13. Ang punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Gilbert M. Samarita, tagapamahala, Mother Butler's Guild and Assurance, pangunahing tagapag-alay, Lea Solis de Castro, Crystal R. Marasigan, tagapag-alay, Sangguniang Barangay at MSK ng Dagatan, tagapagtaguyod, El Chio Dolores. Ang mga peregrinos po ay ang parokya ng Mahal na Birhen ng mga Angles, parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, Plaridel, parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes, Malinaw, parokya ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating pong palakpakan ng ating Panginoon.